Kanina kasi, o kanina o kahapon. I think kanina. Merong merong live stream si former spokes attorney Harry Roque. At yung kanyang live stream medyo controversial. Controversial. Ganon ang dating, guys. Controversial yung kanyang ni live stream. Panoorin natin yung salient parts, no? Mahaba to 30 minutes to Pero kinuha ko na lang yung pinaka-salient parts kasi mga kotsero, tingnan natin. Game. So, matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking na nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. At ito po, ang narinig ko sa bubwit ko iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Uy! Ito po ang dahil. Wait! Siguro hindi ko to masyadong pinakinggan kanina kaya ngayon lang tumatak So yung mga mismong kinausap ni Digong ang lumapit kay PBBM. Don't you think that's a very damning piece of information? Kasi sinabi ni ni Attorney Roque, sabi niya, A1 naman itong bubwit ko. So, sabihin reliable. So, dahil reliable, ang sinabi doon ng bubwit niya, ito. At ito po, ang narinig ko sa bubwit ko iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Sorry guys Kasi kung yung nagsumbong sa'yo yung mga taong kinausap ni Digong. mukhang that's quite it's a quite damning piece of information. Sana hindi na lang yung sinabi. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan,
At pwede na kayo magpadala sa GCash cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga Coachero. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Ay, no. Tuloy natin. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil dun sa tambaluslos at saka dun sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi Former dahil president. sa Gestapo. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanya. Malabo daw na distab kasi abogado daw si former president. Take note former president. At dahil abogado siya, mahal daw niya ang bayan. Tama ba? Tama ba? Parang, teka lang, ulitin natin. Let's break this down. Kasi, sige, pakinggan muna natin. I'll plead my case later pagkatapos natin pakinggan to. Confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Okay. Ako sa tingin ko, talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Okay. Pero hindi po dahil sa Gestapo. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Ayun. Okay. So yung argument is this. Kinausap daw ni Digong, ni former President Digong, ang mga former officials ng military. Yun yung kwento ha. Dahil doon, kinausap, ang nakarating daw kay Presidente, nagma-mastermind ng destabilization si Digong. Ganun yung implication ng kwento ni Attorney Harry. Tapos, dahil nakarating yung destabilization plot, quote unquote, kay presidente, yun daw yung naging dahilan kung bakit naging malabnaw yung kanyang suporta doon sa confidential funds. Okay. Tapos, ang sinabi ni Attorney Harry, bakit naman daw maniniwala sa destabilization? Mahal daw natural kakausapin daw ni former president ang militar kasi mahal niya ang militar. At dahil abogado siya, susunod daw siya sa batas. At wala naman daw nilabag na batas. Ganun ba yun? Lahat ba ng abogado sumusunod sa batas? Sorry kasi marami akong kilalang abogado na hindi. No, I want to be a lawyer someday, pero 'di ba? Let's be real. Baka totoo na tayong lahat. Hindi naman lahat ng abogado santo. So ngayon, alam niyo yung alam niyo kung bakit very damning yung unang sinabi ni Attorney Harry Roque na ang nagsumbong mismo kay presidente ay yung mga kinausap ni Digong. But very damning yun because of this. Because of this. Kasi ang mga nagsumbong kay presidente, according to former spokes Harry Roque, ang nagsumbong kay PBBM ay yung mga kinausap ni Digong.
So, ibig sabihin, sila yung nakakaalam ng pinag-usapan. Hindi ho ba? Sila yung nakakaalam ng pinag-usapan. So, kung ang nakarating kay PBBM ay nagpaplano ng destabilization, baka yun talaga. Ganun lang maglaro ang utak ko ha. Hindi ko sinasabing yun talaga ang ginawa ni Digong. Pero kung titignan ko yung kwento, parang dun yata talaga pupunta. Totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ID stab? Sa tingin ko po hindi. Sa tingin mo. Merong nakarating Sa tingin niya, hindi. Wala naman siya dun eh. Tuloy natin. di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ID stab. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon Ginawa sa pang China. paranoid si Presidente. Pero mga tsuwaro-warowa na mga amboys, nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila. Laban. Wait. Bago natin makalimutan yung distab, hindi ako makamove on dyan sa distab na yan eh. So, eto ang kwento. Okay. Alam mo na, ikichismis lang naman din tayo dito eh. Si FPRRD daw, kinausap ang militar. Si militar, nagsumbong kay PBBM. Ayon sa credible source, A1 source ni Attorney Harry Roque. Nagsumbong. Okay. Pagsumbong, ang sinumbong daw ng mga militar na to, meron daw distab. Kasi, yun daw ang inisip ni Presidente. Hindi naman siguro mag-iisip si Presidente ng distab kung hindi yun ang sinabi sa kanya. Diba? Diba? Anyway, tuloy natin. According to Harry Roque, Attorney Harry Roque, yun daw yung nakarating na kwento ng mga miyembro ng militar. Okay. Ngayon, sa palagay daw niya, wala naman daw destabilization plot. Sabi niya. Kasi abogado daw si former president. At dahil abogado siya, at hindi lang yun, naging piskal, naging congressman, naging mayor, naging lahat na ng posisyon. Kaya sabi ko kanina, baka susunod, Diyos na rin. Kasi lahat eh. But anyway, dahil nga ganun, imposible naman daw. Dahil merong oath na dapat sumunod daw sa batas. Do you find it compelling? Sinabi niya, siya mismo nagsabi, hindi naman siguro. Hindi natin alam kung yun talaga ang pinag-usapan. Walang nakakaalam. Hindi natin ma-verify yan hanggat di magsasalita yung mga nandoon. Pero I won't take this as gospel truth. Kasi maski mismo si Attorney Harry Roque, sinabi niya na maski siya, hindi siya sigurado dun sa distab. Sabi niya biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Game. Totoo daw ba na nakikipag-usap si FPRRD sa militar? Totoo daw, kinonfirm niya. Okay, tuloy natin. Pero pinag-usapan ba nila ID stab? Sa tingin ko po hindi. See? Sa tingin niya, hindi. Pero, sa sarili niyang salita, ang kwento niya, according daw sa kanyang A1 source, ang nakarating daw, ang nagsumbong daw kay Presidente ay yung same military personnel na kinausap ni former president at ang sinabi daw ay distab. Ang gulo ng kwento, di ba? Pero alam nyo kasi mga kotsero, ito kasi yan, importante yung anggulo ng distab eh. Dito sa kwento ni Attorney Harry Roque. Papatapusin ko, malalaman nyo kung ba't importante yung anggulo ng distab.
Pero ang nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay DSTAB. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPIRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga tsuwarwa-warwa na mga amboys. Nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay DSTAB. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC Ang chismis ng at dating ng pag-aralan kwento. ang pagbalik sa ICC. Sorry Hindi po pala si House Speaker ito. Sorry pero ang chismis ng kwento. This is it's very Christopher Min. For lack of a better term. It's very Christopher Fermin. Kasi kwento ng ganito, kwento ng ganyan. Ito daw yung nakarating kay ganito. Hindi naman siguro sa palagay ko. So masyadong maano yung kwento, machismis. Baka yun talaga ang gustong baka yun ang objective, magplant ng chismis. Hindi natin alam. Tuloy natin. Presidente PBBM, di umano ang nasa likod dito. Di umano. At tanging namang si PBBM lang ang pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng ehekutibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Not necessarily. O naman, sentido común. No, not necessarily. Naalala niyo yung ginawa ni GMA? Nag-distab si GMA. Ginawa na ni GMA yan. 2000. 2000 ba? 2001? Either of the two. Ginawa na ni GMA. Hindi not necessary, hindi totoo na na posibleng si lang ang mawawala. Hindi, magkasama silang mawawala. No. Kaya nga destabilize I-destabilize mo yung gobyerno para merong umangat na isa. Hindi ako triggered dahil dyan sa mga kwento ni Spokes, ni former Spokes. Dito lang sa parte na to, nung sinabi niya na yung distab. Konsidera naman ni PBBM na ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Sinumbat pa. Nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Mas may sense. Alam niyo mga kotsero, mas may sense na kung si Digong ang magpapadistab. Bakit? Kasi nga anak niya yung VP. Alam niyo yung kung ano yung pangit dito? Hindi kasi cohesive yung kwento. And it's it's so extraordinary. It's so conspiracy theory. Kasi, imagine alam niyo sa kwento ni Spokes, hindi nakaganda yung kwento ni Spokes ni former Spokes. Sa kwento ni former Spokes, mas may motibo si Digong na magpa-distab. Bakit?
Kasi nga yung anak niya ang aakyat na vice-presidente. Na presidente pala. Ngayon, kapag umakyat si VP na maging presidente, sino ngayon na magiging House Speaker niya? Automatic. O di ba? Anak mo yung presidente, kaibigan mo yung House Speaker. Ang pangit ng tagpi-tagpi ng kwento talaga. Mas may motibong magpa-distab. Sorry. Ang pangit ng tagpi-tagpi. Buti na lang, nakikichismis lang tayo sa kwento ni A1 Bubuit. Buti na lang naikinig lang tayo sa kwento ng A1 Bubuit ni Attorney Harry. O, tuloy natin. Di po naman, sentido común. Sentido común. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Ayun. Ako, 32 years after. Kaya importante yung kwento nung distab. Kasi kailangan niyang patunayan kailangan bigyan niya ng laman yung kwento niya tungkol sa ICC. Kaya importante yung angulo ng distab. Okay, kaya pala. Law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong doon sa mga biktima ng drug war. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa Rito Amparo at kumuha rin ng mga affidavits para isampa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila may nalalabag na batas, magkaso. Kasi ang ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga abogado na sympathetic sa mga teroristang CPP, NPA, ngawa. Kung talagang merong karapatan na nalabag, dapat magkaso at yan ang ginawa ng Center Law. Agree. Sinita Tama ko ni naman. Presidente, "Oy, law partner po pala yan." Opo. Pero di ba sabi ninyo, pati sa pulis, kapag ang pulis ay hindi sumunod sa batas, hindi nyo sila sasaluhin. Pero kung sila ay gumagalaw ayon sa batas, nasa likod mo sila. Ganyan din po ang trabaho ng Center Law. Ayaw namin yung ngawa ng ngawa dahil gusto lang natin yung mga tao maghimagsikan laban sa gobyerno. Abogado po kami. Kaya ang dapat na gawin ng abogado kung may karapatang nalabag, magkaso. Kung malap ang ebidensya at magkaso. Correct. Anong Tama. relasyon nito? Kasi po, yun nga. Kaya kami naghiwalay after 32 years. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. 36 years kami mag-best friend. Mas matagal pa kaysa dun sa aking pagiging kasal sa aking asawa. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Okay. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Naghiwalay kami nung ako po yung naging presidential spokesperson dahil bawal po mag-practice. Di guys sa kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang umapir sa korte. Saka pumirma. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law press, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutul pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. O, diskreto pa rin. Po, dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Alam nyo, may ako I have a lot of respect
sa mga, lalo yung mga long practicing lawyers, except si Bongzon. Wala talaga akong respeto kay Bongzon. Pero, tsaka kay Lenny. Pero well, come to think of it, lahat ng mga dilawang lawyers, tsaka mga CPP na lawyers. Except for one, kasi yung isa kong abogado, dilawan yun. Pero mahusay yun. Napakahusay yun. Tsaka maayos. Tsaka mabait. Anyway, I have a lot of respect sa mga lawyers, lalo na yung mga yung long, may mahaba ng practice. And respeto ko rin to si attorney Harry Roque, si Spokes, former Spokes. Pero talagang ang hirap pag-connect-connectin ng kwento. Ang hirap pag ipag-connect ng kwento. So yung una yung sa distab. So ang kwento, parang ang gustong palabasin is this. Na chismis na may distab. So may motibo ngayon si PBBM na number 1, hindi suportahan si VP Sara, at number 2, papasukin ng ICC. Ganun ang kwento. Yun yung the long and short of it ng 8 minutes and 19 seconds. 8 minutes 19 seconds tong video eh. Yun yung long and short of it. Na si PBBM ay merong motibo para mag-withdraw ng suporta kay Digong at kay VP Sara. Because, unang reason is, napagtagpi-tagpi daw niya sa utak niya, sa utak daw ni Presidente, na may destabilization plot laban sa kanya. Number 1. At it doesn't make sense daw. Kasi bakit naman daw magdi-disturb si Presidente as si former President? Yun. Pinag-usapan na natin yung mga reasons. Pangalawa, kaya rin daw hindi sinuportahan ni Presidente yung sarili niyang budget sa OVP dahil daw doon sa destabilization plot. At kaya rin daw ngayon, pumapasok na rin daw ang ICC na noon daw ay secret. Pero ngayon, hindi lang daw umaamin. Di ba secret pa rin yun? Hindi ba? Di ba secret pa rin yun? Hindi umaamin eh. But anyway, ulitin natin kasi Sir. Walay kami nung ako po yung naging presidential spokesperson dahil bawal po mag-practice. Di guys sa Kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang umapir sa korte. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Okay. Kasi ako yung nagpatuloy ng law press, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. Okay. So meron po akong confirmation. Wait, pag natin tuloy yan. Tama ba yon na dapat labas-pasok sila? At alam ng gobyerno na sila ay miyembro ng ICC. Mali ho yun. Hindi ho pwede yun. So, kapag dineclare nila sa immigrations na nandito kami, we came from the International Criminal Court, at we are here to conduct an investigation on the complaint that was filed in our court, specifically the one where the former president, Rodrigo Roa Duterte, is being alleged to be the mastermind of the genocide, otherwise known as the drug war. Pag sinabi nila sa immigration yun, sigurado hindi sila papapasukin. Sigurado hindi sila papapasukin. Sa malamang, kung nakakapasok man, kung nakakapasok man, hindi na dinedeclare na miyembro sila ng ICC. Baka naka-tourist visa lang sila. Hindi naman tayo merong malamang puti yan, European, etc. Visa upon arrival yan. Sasabihin lang nila, we're here for a holiday. Tapos diretso sa opisina ng
former partner niya sa law firm. So yun, former partner niya sa law firm ni Attorney Harry. Kaya sa kanya daw, may first-hand information na meron daw talagang nag-iimbestiga from ICC. Kasi former partner daw niya sa law firm yung nagkukwento sa kanya. Okay, matagal na raw. Sabi niya, August, dati nga raw, secret pa. Ngayon daw, hindi na raw masyado eh. Na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutol pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po, dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Ano naman tayo sa mahal ko ang Pilipinas eh. Anyway, ito naman ang mga tanong ko. Again, I'm not questioning yung kwento niya. Kasi kwento niya yan eh. There's no way I can verify that information. There's no way I can verify that. Tapos ito pangalawa yung sa ICC. Matagal na pa raw niyang alam na labas-pasok daw ang ICC sa Pilipinas. Ba't ngayon lang ay nagsalita? Kasi bakit daw the premise is this, bakit nga ba nagbago? Yun yung title ng video niya eh. Bakit nga ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? So sa sinabi ni Attorney Harry, kaya raw nagbago kasi may nakarating na balita kay PBBM na i-disturb daw siya. Dahil daw doon, nagbago na ang kanyang pananaw. Yun yung premise nito, the whole thing. Ang problema dun sa premise, yung mga detalye ng kwento. Una, alam naman natin na may nagsalita talaga si General Browner tungkol sa distab. So does this confirm na meron talagang destabilization plot? Does this confirm it? Ito sinabi ni Attorney Harry Roque. Does it also confirm na merong kinausap si Digong na miyembro ng militar para mag-destabilize? Is this a confirmation of that? Ano nangyari dun? Alala nyo ba yun? Meron daw destabilization plot kay Digong, 2018, 2017. Tapos si Lenny daw ang yung isa si Lenny dun sa mga magdi-distab. Ano nangyari dun? Kinasuhan lahat yun, di ba? Ano nangyari? Dismiss lahat ng kaso. Walang probable cause. Ito. Parang Bikoy yata yan. Kasama yung Bikoy. Kasama yung Bikoy dyan. Basta parang Red October something. Ganun yung may code sila dun eh. May red something. I forget lang kung ano yung something. Kung anong buwan yun. Pangit naman pag Red July, di ba? Di bagay. Pangit. Anyway. So yun. May ganung kwento. Ano nangyari dun? Wala. Tapos ngayon, may disturb daw. Ano nangyari? Tapos sinasabi, kaya raw nagbago ihip ng hangin sa ICC dahil naaaning daw si presidente sa sa disturb. Paano? Maski sa kwento ni Attorney Harry Roque, parang chisams ang dating. So, chisams ang dating promise. Medyo chismis ang dating. I'll take it with a grain of salt. I'll take it with a grain of salt. Una, okay, ilang beses ko na ba binlog to?
Hindi ho sinabi ni Presidente na babalik tayo ng ICC. Although sinabi niya na pag-aaralan daw, pero naka-premise yun. Merong konteksto yun. Naka-premise yun sa kondisyon na maaayos ang mga jurisdictional issues. Eh, hindi nga naaayos ang jurisdictional issues eh. So what does it mean? O di wala. Nga si ICC. Ngayon, kung nakakapasok sila sa Pilipinas, definitely they're not coming in as ICC investigators. They're not coming in as official ICC investigators. Because kung pumapasok sila as official ICC investigators, adi alam na ngayon natin yan. May permit yan, syempre. Magsasalita ang DOJ dyan. Hindi lang yun, magsasalita din ng presidente dyan. Bakit? Eh kasi nga may issue din siya dyan sa jurisdiction ng ICC. Ba't niya papayagan yung bagay na hindi naman niya Bakit niya papapasukin ng ICC eh hindi nga siya naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Pero nga kasi, ito yung punto ng video. Ito lang yung pagkakaintindi ko ha. Kasi base doon sa title, bakit nga ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Yung kasi yung title ng video. Ang dahilan daw ay dahil naaaning si Presidente Bongbong Marcos dahil meron daw sa pagkakaintindi daw niya ay may destabilization plot. Pero pinagtanggol ni Attorney Harry Roque na paano magkakaroon ng destabilization plot? Eh abogado si FPRRD. At dahil abogado siya, he is bound to obey the laws of the land. As if walang nadidisbar na abogado dahil nagva-violate ng laws of the land. But anyway, so yun ang So naaaning lang daw si Presidente, kaya ayun, nag-ICC na. Yun. That's it. That's the long and short of it. Ngayon, edi nga akin. Dahil wala naman dokumento makapagpatunay niyan, kahit picture eh. Oh, siguro mag-monitor kayo sa Tingnan nyo kung may mga foreigner na lumalabas doon. Pag lumabas yung foreigner, tanong mo, are you from the ICC? No, verify mo kung ganun. Diba? Tapos sinabi pa na, bakit magkakaroon ng destabilization plot? Eh, tandem yung presidente tsaka vice-presidente. Eh, dinadamay din daw. Parang gano'n. Madadamay si VP Sara kapag nagka-destabilization plot. Not really. Eh, nung nagkaroon ng distab dati, si Gloria, umakyat eh. Kasi mga kutsero, hindi pwedeng mawala ng presidente ang Pilipinas. Hindi pwede. Isa lang talaga ang mawawala. Yung presidente lang. Pag nawala si presidente at si VP, ang susunod, Senate. Pangit ang ko. Senate, tapos House. Actually, magbobotohan pa silang dalawa. Ngayon, mga kutsero, ito yung nakakagulat. Ba't nila kinonfirm nila na may distab? Yun ngayon ang sabit sa kwento nila. Parang kinonfirm na ni Attorney Harry Roque na may distab plot talaga. Parang ganun. So, if I don't know what to make of this. It's a fantastic story. It's a fantastic story. That's as far as I'm concerned. It's a fantastic story. But hindi ko sasabing sinungaling si Spokes. Kasi may mga sources naman daw siya. But yun lang. Ang problema lang talaga dyan, hindi natin ma-verify yung sources niya. Siya lang nakakaalam nun. Wala tayong malalaman dun. Wala tayong wala tayong impormasyon na makakuha. Unless merong magwi-whistleblower sa kanila, di ba? Yun lang. Kung may whistleblower, o di makikita. Pero ako, I'm more inclined to believe na
Siguro mga 70-80%. No, I'm not, hindi ko kaagatin muna to. Not yet, not yet. Posibleng totoo, pero I'll wait for things to develop muna. Hintayin ko muna ma-develop yung mga ibang bagay-bagay na kailangan mangyari. Pero if there's one thing na nakikita ko dito, nakikita ko ang fingerprint ng dating naging presidente. Naging presidente through a destabilization. Dalawa sila, Cory Aquino and GMA. Ay, nako. Anyway, so mga kutsero, kita-kita ulit tayo bukas. Magla-live ako bukas. Para masaya. Anyway, mga kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood po sa atin. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel kahit minsan nabubwisit kayo sa akin. And I'll see all of you in our next Host Giant Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!